tayo ng bata, sinilang tayo ulit. Nagkatawan na tayo para may mag-alaga sa atin, may magtuturo sa atin, may mag-guide sa atin, at may madam pa tayo para may magtuturo kung asal natin ay mabuti. Bakit sa pagiging bata, masaya, pagiging binata ng anuman, yung dumating ng oras na mayroon na ang kanilang hiniling at binigyan na katagumpayan sa kanila. At maraming bagay sa kanila binigay. Bakit nagbabago sila? Iyan ba karapat dapat di paakyat din sa taas? Ay hindi na. Ilan taon lang dito sa mundo, hindi kaya abot alanganin pa kasi 200 taon. Doon libo-libong taon. Yun lang naman ang hinihiling ko, sabi ng Ama. Sabihin mo sa kanya, yan ang hinihiling ko. Ang dala nila ay pag-ibig. Kung pag-ibig ang dala ninyo, kaya kapayapaan ang dala ninyo. Pati ang bata, pati kayo. Nakikinabang yan. Ano nangyayari ngayon? Ilan lang ang naging sumunod sa kanya. Ha? Sabi ng Ama, di pa? Binaba kayo, binigyan kayo ng kasayahan, kaligayahan. Maging bata kayo, anak. Maglaro kayo. Pabayaan kayo. Bata kayo. Hanggang may nagtuturo na sa inyo, magulang nyo, anak, madam ninyo, kapatid ninyo, lahat maging bata. Alam mo na sa inyo na lahat. Bakit hindi pa kayo pagdating ng oras na may natupad na ang hiniling ninyo, natupad na ang binigay sa inyo, bakit nagbago kayo? Yan ang salita ng Diyos. Nasaan ang dalawang sikang kambing binabakay dito? Nasaan ang halaga binigay sa inyo? Ano ba nakatupad niyo ba? Ano gusto ninyo? Saan kayo patutungo? Karapat dapat ba kayo akit sa hindi? Binabala nga kayo dito. Sabi ng Ama. Hindi lahat. Habang may panahon pa, sabi, habang nandito pa ka sa katawan mo at may pag-asa ka pa magbago, pwede ka pa ililigtas. Dahil lahat yan, nandito sa lupa, lahat pagsamantala lang, ang Diyos lang at ikaw ang nakakalam. Binigyan pa yung mga taong nawala. Kung hindi sila ay matutong may katawan, aalisin din ang espiritu, palitan ng pamilya niyo rin ang espiritu. Yung alam nila at sila ay gusto pa nila mabuhay. Dahil sabi ng Ama, masaya at binigay ko sa inyo. Nagsimula ka na sa bata. Laya ka lahat pag edad mo at masama na ang ugali mo. Yan ba? Hindi ba? May pagkukulang ba ako binigay sa inyo? Ay wala ang sabi ng Diyos. Huwag niyo sayangin, sabi ng Ama. Huwag niyo sayangin ang binigay ko pagmamahal sa inyo. Ang bagay binigay ko sa inyo pagsamantala. Gusto ko lang kayo ibalik muli sa ating tahanan. Hindi aking tahanan, sabi ng Diyos, sa ating tahanan. Dahil anak ko kayo lahat. Puso ang lahat yan, sabi ng Ama. Mga anak, wala akong iba at iniling sa inyo. Kung hindi, magbago na. Kung hindi, dapat magkumbaba na. Dahil ang lahat yan, nasobrahan na ang binigay ko sa inyo. Ano pang mga gagawa ko? Lahat ng bagay nandyan na sa inyo. Dahil lahat yan, pagsamantala. Nandyan na ang mga kotse, nandyan ang bahay, talino. O, ay yung biglang umunlad. Tapos, pagdating ng oras, nakalimutan na. Dahil hindi kayo binaba dito, sasanib kayo sa tao. Hindi. Ginawa kayo dito para maging bata kayo, para ma-enjoy kayo. Masaya ba ang ugali ng Ama? Hindi. Yung binaba kayo, maging bata kayo, masaya ba yung gusto niya? Para masaya kayo? O ngayon mayroon ka ng, sa dami ka ng kaalaman, bago ka na. Yan ba, madadala mo sa kanya? O yan ang tanong doon. Dapat ba kayo sasama sa kanya? Na-enjoy kayo na. Kung sasabihin, second coming,
Kayo yun at binaba dito. First coming sa taas tayo. Doon tayo unang isang espiritu tayo, may tahanan tayo tunay, binaba tayo para magbago. Magsimula sa pagbabago ng Ama, para binigyan pa tayo ng kasayahan, kaligayahan, para pagtanda natin, alam natin na pagdating ng oras, sabi niya, nandyan na ang kayamanan, nandyan na ang karunungan, nandyan na kaposisyon lahat. Bakit kayo anak magbago? Hindi niyo alam, pagsamantala lang lahat yan. Ang kukunin ko lang, ang madadala niyo lang, ang gawain niyo dito. Mabuti. Kahit sino man, noon hanggang ngayon, walang nadadala ng kayaman dito sa lupa patungo sa langit. Kahit bilyonaryo ka, milyonaryo, kahit anong yaman mo, kahit ang talino mo, kung matalino ka, dahil dala mo ang pakumbaba, dala mo ang paggagalang, dala mo makikibagay, dahil ang talino ng kagustuhan ng Diyos, pag-ibig ang iyong dala. Hindi pumatay ka, hindi mangusig ka, hindi sakim ka, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang lahat yan, hindi, walang kwenta sa akin yan. Maiiwan yan, ang dala-dala mo para sa akin, ang gawa mo mabuti. Dalihan para sa lupa, ay sa lupa. Ang katawan yan, binigyan kayo ng katawan sa lupa, maiiwan sa lupa. Depende kung kayo ay dadalhin may katawan, ibig sabihin, at kayo ay talagang sumunod sa Kanya ng kagustuhan. Amen? Puso kailangan natin, siyasatin natin sarili natin. I-proud natin ang sarili natin. Pagkumbaba sa kapwa natin. Pakita natin sa Diyos, totoo tayo. Huwag tayo sakim. Huwag tayo makasarili. Dahil di mo rin madadala sa langit yan. Huwag samantala lang naman pinahiram sa iyo. Ang lahat dito sa lupa. Bahay, kotse, kayamanan. Hindi mo madadala sa Diyos yan. Baka yung kayamanan yun, yun din ang papatay sa iyo. Dahil walang basbas ng Diyos. Sabi ng Diyos, anak, lahat ng bagay, kung pwede magbago na, habang may panahon pa, may katawan pa kayo. Dahil ang katawan yan, ang siya, magdadala ng kaligtasan mo, magdadala kapahamakan mo, kaisipan mo, kung yung ano man ang isip mo para sa Kanya ka. Kung ayaw mo, mawawala ang landas mo. Maliligaw ka na landas, sabi ng Ama. Puso kailangan natin pag-ibig ang lagi natin dala-dala. Walang sinuman pagsamantala lang ang kayabangan dito sa lupa. Walang nadadala sa langit ang kayabangan dito sa lupa. Ang sa lupa ay para sa lupa. Ang kabutihan, ang siya, madadala mo patungo sa tahanan ng Diyos. Yung pinag-usapan namin madaling araw, sabihin mo sa kanila, binigay ko na ang lahat, binaba sila, bata, nagkatawan tao, pumasok ka espiritu, hanggang pinaturuan ka ng magulang mo, at biglang iskasuhan ka ng magulang mo. Ngayon, pinaaral ka. Hindi ba pinaaral ka para maging mabait ka, maging matuto ka na sa kabutihan? Tama po. Ano nangyayari? Sabi niya, hindi lahat. Marami nagtiwalagla sa kanyang hindi magandang asal. Masakit. Kung pakinggan natin at gusto natin isipin, papalad tayo nga, binaba tayo ay bata. Yun sabi ng Ama, kung di kayo titigil sa anuman ng bagay, pwede ko palitan yan. Ikaw lang at ako, sabi ng Diyos. Kaya ko palitan ng katawan yan dahil katawan yan, parami pa bagay. At magawa dito sa lupa. Dahil hindi ka pa rin magtututo, hindi pa rin kayo gagawa ng mabuti. Maraming mga patay ninyo, mga pamilya ninyo, sila ang magta-trans ngayon. Puso ang katawan natin, hiram lang natin sa Diyos. Diyos lang mismo ang gagawa ng paraan. Hindi ako, hindi kayo, Diyos pa rin. Dahil siya ang nagbigay ng buhay, siya rin ang magtutubos ng buhay. Ay si Jesus. Amen. Ang Diyos ng liwanag. Dito, ang pangalan ay taga-tanggol natin at tagaligtas natin ay si Jesus. Pagdating dito sa langit,
Ang Diyos liwanag. Ang boses niya, ako ay siya ako. Ako pa rin, simula noon hanggang ngayon. Although sabi ng Ama, papalad kayo lahat dito. Hindi kayo ang tunay. Noon pa, papalit-palit lang ang nakakatira dito sa mundo. Huwag niyong irali mga ugali di maganda. Dahil lahat yan, yun ang magpapahamak sa inyo. Walang iba kung di kayo mismo magpapahamak. Dahil ayaw kagustuhan ng Diyos. Dahil lahat yan, di mo rin madadal sa Kanya. Wala kang magawa kung ikaw ay bukas, pangalawa, ay wala ng Espiritu mo. Dahil Diyos lang ang nakakalam. Dahil ang gusto ng Diyos, kapayapaan, kaginawahan, kasayahan, kaligtasan. Dahil ang mundo gusto ng Diyos ay kapayapaan, pag-ibig sa panghalan ng naglikha sa atin. Pag-ibig. Hindi tayo binaba dito para mag-isip ng anuman. Binaba tayo para magbabago tayo. Dahil naging suwail tayo sa taas, gusto ng Ama, bigyan kita ng chance. Maging bata ka. Maging ka. Binasbasan tayo ng Diyos para ay hiniling niya ang anak ko, masaya na at wag magbago. Ang karamihan ay yun. Ang pagbabago ba, depende sa pagbabago na naman. Pagbabago mo maging masama ka, magbabago ba ang ugali mo, sakit ka? Pagbabago ba ang iyong salita ay maninira ka? Anong tawag yung naninira sa kapwa? Alam niyo? Ha? Nandiyan na, rider at saka yung mga tismoso. Dahil nakikialam, hindi nila alam ang bagay. Naninira sila, walang dahilan. Kung tatanungin mo sa kanila, narinig ko doon. Itanong mo sa kanya, narinig ko doon. Ano yung... Bakit mo sinabi yun? Dahil narinig ko. Sino? Sabi niya, si Ador. Sabi si Ador, narinig ko kumon. Ang sabi niya isa, ay narinig ko still. Ay, narinig ko na. Ay, saan ang totoo doon? Maniwala kayo doon. Ah? Walang kaamin ano? Dito marinig nyo, yung misay ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pagbabago. Tandaan ninyo, papalad na tayo, binigyan pa tayo. Pangalawang buhay, naging bata tayo. Alam mo yung may edad, ang nagbago. Ang karamihan, nag-trans na yan. Yung talagang gusto mo magbago, magbago ka na habang nandiyan ka pa sa katawan mo. Dahil sabi ng Ama, may chance ka pa kung ayaw mo. Kung nalaman mo na, dapat mag-ingat ka, baguhin mo na sarili mo. Baka hihilan yung spirit mo, papalitan ng spirit ng mga magulang mo. At sa bakit ito? Parang ugali ng magulang niya ito. Bakit ito? Ugali ng kapatid niya. Yung ugali siya, ano ka ba talaga? Hindi nga alam niyo, nakatrans yun. Siya na magpupuno ngayon sa mga gawain ng kapatid niya, hindi maganda. Kasi kilala niya rin yun. Nagmamatyag ang lahat, ang espiritu ng mga pamilya natin sa atin. Puro minsan, dinadasalan natin sila. Dahil, ang gusto ng Ama, mga anak, habang nandito kayo lahat kayo lilitisin ko. Lahat kayo harap kayo sa akin. Dahil kailangan ko kayo magbago. Habang may katawan, gawin mo na. Yung walang katawan, may pag-asa din yung pagdating, paglilitis. Alam ng Diyos kung saan sila patutungo. Alam ng Diyos saan sila ilalagyan. Dahil ang Diyos lang ang nakakalam doon. Also, huwag natin sayangin habang nandito tayo. Dala natin pag-ibig. Dala natin, pag-pray natin ang kataligtasan. Di ba? Sabi niya, anong gusto mo mabuhay kang ulit dito? Sa mundo? Ano gusto mo maging?
Taong lingkod ng Diyos po. Tao ng lingkod sa Diyos. Dahil tayo, kasi yung naglingkod tayo, dahil sa Kanya, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Dahil kung noon tayo ginagalang natin ng naghiram sa atin, masaya ang mundo natin, masaya ang mga bata, masaya pati ikaw, pati pamilya mo, lahat masaya. Lahat, pati kapitbahay mo, masaya dahil maganda ang iyong gawain, magandang iyong asal. Dahil ang tagod doon, kapayapaan. Puso labi nga, hiram sa Diyos ang ating buhay. Lahat yan, walang katsinuman ang may-ari katawan kung hindi ang Diyos. Huwag mong dumisan ang iyong sarili dahil hindi ang katawan mo pagsamantala lang pinahiram lang sa iyo. Huwag mo sabihin, ay mayaman ako, marami akong naloko. Hindi ang pinakain mo yung katawan yan. Katawan binigay pagsamantala sa iyo ng Diyos. Katawan din ang niloko mo. Hindi ikaw ang naging tagumpay doon. Niloko mo ang nagbigay ng katawan sa iyo. Dinumihan mo ang katawan yan. Habang may panahon pa, maglinis na. Huwag natin sayangin. Kung sino ka tayo, ay anong katungkulan, ano man ang bagay binigay sa atin, magpasalamat lang tayo dahil ang Diyos niya matyagan tayo, siya ang bahala sa atin. Kung ano man ang kagustuhan niya, wala tayong magawa. Amen? Amen. Yun ang aking pinag-usapan namin kagabi. Maganda ba yung pinag-usapan namin na hindi? Ganda pa ma. Ay, sabi ng mga papad kayo, binigyan pa kayo ng bata. Dahil kahit nunununo ninyo, sabi ng mga, wala na dito. Hindi nyo alam kung nasaan na sila. Ako lang ang nakakalam, sabi ng Diyos. Dahil ang mga espiritu mo naliligaw na. Kahit nandyan sa paligid-ligid na yan, kahit sa tunong nakatabi-tabi na yan, wala na silang tahanan. Papalag kayo may katawan pa. Huwag mong abusuin ang inyong katawan. Ang una-una doon, huwag mong abusuin ang ugali mo hindi maganda. Dahil kunti-kunti yan, mababawasan ang araw mo sa mundo. Dahil sa ganda, hindi maganda yung ugali. Dahil magsasawa ang Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, marami mapapahamak. Marami hindi masaya sa ugali mo. Dahil kung ano man ang bagay, hindi magandang gawain mo, ang Diyos malungkot. Imbis mga angel at gagabayan ka, mawala ka ng gabay dahil sa iyong ugali na hindi maganda. Amen? Kung so, kailangan natin lagi mag-pray, magkakaisa, pagsama-sama, magtiwala ka sa sarili mo, pag mo sarili mo, ikaw ay tunay na lingkod sa Diyos. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Gusto mabuhay si Jesus dahil dakilang Ama, ang mga bagay, mga mensahe binigay sa akin, isipin ninyo kung tama ba ang sinasabi niya o hindi. Tama po. Oh. Walang basa-basa, basta binulong sa akin, direct sa inyo. Nasa inyo na ang pasya kung tama ba ang mga nakakikinggan nyo ay hindi. Dahil sa Kanya galing lahat. Dahil ako ay wala akong pinag-aralan. Wala ako, hindi ako marunong sumunod pangalan ko. Dahil ito ang binigay sa akin, tinakda sa akin ng Diyos para magpaliwanag sa lahat. Dahil hindi ko binabasa ito, nakasulat din sa Biblia ang aking mga sinasabi. Amen? Ang sabi ng Ama ni Jesus, lahat ang mga sinasabi mo nakasulat diyan sa Biblia. Hanapin niya. Ito sa akin, walang verse. Pagdugtong-dugtongin ninyo at hanapin ninyo na doon ang nakasulat sa Biblia ng lahat. Amen? Amen. No, di ba mapalag tayo? Naging bata, may mag-alaga pa sa atin. Pagkatapos lumaki na, ano gagawin? Oo. Tulad mo, sabi niya, noon, inalagaan mabuti yan. Kaya daw, inalagaan. Paglaki niya, binata siya, tarantado. Uminom din yan, nanggugulo, nangbabato. Babato doon. Kulit, tama hindi? Tama pa ma. Kaya daw din. Oo. Palulutuin, maglayas, di marunong magluto. Dito lang sa lumbang nagluto. Ano yan doon? Lahat tayo, naranasan, isip natin, ang lahat na yan, nadaanan natin, ay may pagbabago na. Alam natin at tama o mali. Kaya po. Kasi kung di ka nakagawa ng hindi maganda, ay yung hindi maganda nagawa mo, may pagbabago din ang lahat. Sabi niya ma, kung walang mali, walang maging tama. Kasi importante, magbalik loob tayo sa Diyos. Totoo po yun naman. Amen. Huwag kayo, ano? Hindi, kunting bagay lang yung misay namin.
Sa pangalan ni Jesus, yun lang naman ang sabi ng Ama, maraming salamat. Kung kumilig kayo, salamat. Kung di kayo kumilig, ay takpan yung tinga ninyo. Ang gusto ng Ama, ay kayo na magpasya. Tama po. Oo, aral. Kung walang kamali, walang tama. Walang tama. Ang sabi ng Ama, mga anak, hindi ko kayo inusgahan, tinuturuan ko lang kayo. Isipin niyo, kayo rin magpasya kung mali ba at tama ang aking sinasabi. Pakinggan mo ang aking sinasabi. Para sa iyo naman yan, di para sa akin. Kung di ka magkuminig sa akin, bahala ka. Kung kuminig ka, salamat, anak. Dahil at ikaw isang natuto ka na ngayon. Ano masasabi? Ikaw mo, may masabi ka na. Salamat sa Diyos sa mga batay niya. Dahil dito masama, tutunan po yung ano mas sinabi nyo, binigyan lahat ng pagkakataon. Kasi tama po yun naman, habang may panahon pa, wag nang sayangin yung buhay, wag nang abusuhin. Kasi sa totoo lang din naman ito yung sinabi nyo, dahil sa akin nabuso ko talaga yung sarili ko tagal ng panahon. Lahat ng kalokohan naman talaga pinagdaanan ko. Ay yung sinabi nyo kanina yung mensahe na yung katawan na yan, nababago na hindi na ikaw. Totoo po yun naman. Kasi sabihin ko yung totoo, ako po talaga, wala na ako talaga sa mundo. Yun po yung totoo. Pero yung time na yun na humiling ka kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng pangalawang buhay. Dahil lahat ng kalokohan nga, sabi ko nga, kulang yung kahit milyong-milyong beses kang hingi ng tawad, hindi sapat eh. Hindi sapat yung nagagawa sa buhay. Kaya yung dumating na time na, yung muto ko kasi sa buhay talaga, paano ka mamamatay kung di mo hahanapin? Yun po yung muto ko noon. Kaya marami akong kalokohan kung saan ako talaga napapadpad talaga. Yung maraming, hindi mabuting bakas ang iniwan sa mga tao, kundi kasamaan, kung baka kalokohan. Kaya nung dumating yung time na hindi ko inanap yung kamatayan, siya naman yung pagdating niya, natakot ako yung time na yun. Sabi ko, hindi pala ako ready. Nakatakot pala kapag mamatay ka dahil di alam kung saan patungo. Tama yung sinabi nyo kanina, mga ninuno namin, di nila alam kung nasaan na sila eh. Kasi ganun din yung pinakita sa akin nung pinakita sa akin ng kamatayan, natakot ako eh. Kasi ang unang dinala sa akin, impyerno eh. May nakita na ako doon na susunog eh. Sabi ko, pag nandun ako, di ako magbago, di ako magbalik loob sa Diyos. Sabi ko, isa rin ako sa masusunog eh. Kaya doon ako humingi ng pangalawang buhay na, Lord, sige, bigyan mo ako ng pangalawang buhay. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano yung plano mo, susundin ko, saan man ako mapadpad, maglilingkod ako sa iyo. Kaya yun po yung time na tawag niya sa akin na punta ako ng ibang bansa para maglingkod. Kaya walang imposible sa kanya. Kaya yung buhay natin sa mundo, huwag nating sayangin habang may panahon pa, maglingkod talaga tayo. Dahil totoong may Diyos, totoong kaligtasan na pinapamahagi sa atin. Ang langit, totoo po yun. Kasi dito sa atin, pinapaliwanag na niyama sa atin kung ano yung nagaantay. Hindi na binabasa, kundi pinapahayag ng lantaran sa atin. Hindi na linihim. Pinapaunawa na kapag ginawa natin ito, ibig sabihin, ang langit ang nag-aantay. Yung sinabi niya mga kaninang mensahe, di ba? Libu-libong taong yung buhay natin sa langit. Tapos dito po sa lupa, ilang panahon lang po yun. Di natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Yung paghihirap natin dito, minsan di na natin matis. Parang sabi natin ang hirap na ng buhay ko, gusto ko nang maglaho, gusto ko nang mawala. Pero kapag isipin po natin yung pangako ng Diyos sa atin, libu-libong taon pala yung nag-aantay sa atin, paraiso yung nag-aantay sa atin, langit. So ibig sabihin, biyaya po yung napakaganda. Kaya yun yung kailangan natin pagtuunan ng pansin kung paano po tayo makakarating sa langit, yung pinangako ng Diyos sa atin, kung paano matupad sa ating buhay. Kaya kung baka yun yung buhay natin ngayon, kung baka yun yung paglaanan natin ng panahon na wag na yung masayang. Kasi ilang taon na po tayo dito sa mundo. Yung paglilingkod ba natin, sapat na ba? Kumbaga, umawalang bisa yung paglilingkod natin tapos bandang uli, mapapahamak din pala sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo. Di po ba masayang? Kaya kailangan habang nandito tayo, lubos-lubusin na natin kahit anong hirap, kahit anong daming pagsubok, kahit anong panlalait, pangusga ng mga tao sa atin. Go lang tayo dahil dyan tayo nasusubok kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Diyos. At dyan din tayo nakikita kung paano tayo magsumikap para makarating tayo sa kanyang paraiso. Yun lamang po, marami pong salamat. Maraming salamat. Yun ang sabi ng Ama. Kung mabot kayo ng 100%, 100 years, approve ka na, sabi ng Ama.
100 years. Dahil sa iyong kasalanan, sa iyong gawain ng inabuso mo, ikaw rin ang papatay sa sarili mo. Siya magpapahamak sa inyo. Ang sa pagmumura ninyo, sa paglusgan ninyo, kunti-kunti nababawasan ang araw ninyo. Ang sabi ng Ama, kung dumating ka sa 100 years, may 100% ka, makatanggap ka na 100 piso. In 100 years, dahil disiplinado yung sarili niya, sa pagsasalita niya, nandun ang lahat. Dahil binigyan siya na 100 taon. Ilang dekada na yun? 10 dekada na yun. Dekada. Yun, ang sabi ng Ama. Yung mga bagay hindi maganda, hindi naabot sa yung araw, yun ang lilitisin ng Ama. Yung 100 years, lilitis din siya. Ang Ama na rin ang bahala kung saan siya patutungo. Sa haba ng panahon, sa ganda yung dinagdagan ng buhay niya, dinagdagan ang mga gawain niya, at umabot siya. Umabot sa 100 years, 200 years, mas matitibay ka pa. Dahil hindi ka naging swile sa kanya. Hindi ka naging nagperwisyo dito sa mundo. Orso sabi ng Ama, ang kasalanan, ang kabayaran, Kamatayan. Yun. O paano kayo ay mamayan? Kunti-kunti kayo nakuha, ay ibig sabihin, marami kayo nagawa na hindi maganda. Kung una-una, hindi mo inabuso mo ang iyong sarili. Sarili. Di ba kung sobra sa sarili mo, abusuin mo? Opo, ma. Na mas mapabilis yung kamatayan namin. Yes. Di ba? Ang lahat, ang masama, Ganun din po, ma. Mapapalapit din lang. ang sobra, ay maging mapapahamak ka. Maging masama ang sobra. Kung sabi ng Ama, ingatan niyo lahat, bawat salimbusngaw niyo, salita ninyo, hanggang kapagkain lahat. At nauuna si Lord. Pray mo lang kung Lord, humingi ka ng gabay. Lord pa rin ang tunay taga ligtas sa atin lahat. Hindi tayo tinatakot ng Lord. Ang gusto ni Lord, mahaba ang buhay natin dito, kapayapaan ang dala natin, masaya ang mga bata, masaya ng mga kapitbahay, masaya ang pamilya, masaya pati ikaw. Amen? Kapayapaan Amen. lang. Walang iba, walang away, walang husgahan, pag-ibig ang dala-dalang natin. Hindi na kukuha, sabi nila, mayroon nagsasabi, hindi sa kabutihan lang maliligtas ka. Hindi lang sa gawa maliligtas ka. Ang maraming nagsasabi. Ang gusto ng Ama, mabuti man at sa gawa ka, tama at lahat mabuti at sa gawa, ang Diyos ay nasa iyo. Kung ikaw ay gumawa na sa kabutihan, ang sabi ang Diyos, ang gusto niya, pagtulungan kayo, magmahalang kayo. Huwag niyo sayangin ang panahon. Dahil yan ang premyo niyo para sa akin. Dahil ang kayamanan para sa akin ang gawa mo dito sa kabutihan. Ang pera, maiwan yan. Ang bahay, masisira yan. Pati ang katawan mo, may hangganan yan. O sa mga ang madadala mo, ipon mo, ang gawa mo na mabuting gawa para sa mga taong at gawin mo sa mabuting gawa sa mga tao, kapara ninyo, kapwa mo tao. Yan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil kunti lang naman ang mensahe sa akin kagabi, kanina. Maganda niya ang mensahe binigay sa akin, eh. Sabi niya, sara na kayo. Lahat na binigay ko sa inyo, naging bata kayo. Pati edad ninyo, nasa inyo ang pasya. Kung gagawa ka ng mabuti, mahabang buhay mo. Kung gagawa ka ng masama, may hangganan ka. Dahil hindi ka karapat-dapat mabuhay. Dahil yung Ama, ipapalit natin ang espiritu mo. Papalit natin sa pamilya mo. Dahil ang pamilya mo, gusto niya magbago. Baka yun ang pagbabago. Yan ang magbaging siya ng gawa ng yung hindi maganda. Dahil siya kanya ay binigyan pa chance pangalawang buhay ang espiritu may katawan. So, hindi natin alam dahil ang gusto ng Ama, kapayapaan na. Dahil ang Diyos na lang ang bahala. Ang siya. Kung gusto niyo magtanong sa akin, bakit sino nagsabi? Tanong ka, sasagutin ka niya kung totoo ka. Mag-pray ka sa kanya. Dahil siya ibubulong sa inyo ng Diyos kung ano dapat niyo gawin. Dahil ang Diyos walang posible sa kanya. Kung totoo ka, kung kailangan mo lang, ay hindi ba pakita sa iyo kung totoo ka, gawin mo ang dapat mo gawin, ang Diyos ay nasa iyo.
Amen. Magbago na. Sabi niya, hanggang nanonood, doon siya gusto, magbago na. Habang ako na, magbabago talaga ako. Ako naglilingkod na sa kanya. Ang gusto ko, pangalawang buhay, maging tao rin ako ulit. Sabi ng Ama, naglilingkod sa Diyos. Amen? Ikaw, Amen. anong gusto mo? Pangalawang, pagtatong buhay, dugtong. Maging tao, maglilingkod sa Diyos po, Ama. Mm. Yun po, Ama. Kung maalala mo, Oh, nakalimot ka na. kung nakasama ka doon sa mga, Hindi lingkod. hindi naglilingkod, naging mga loko, nakapunta ka sa mga loko, Nakakay anong na. gagawin mo? Basta tumawag pa rin po ako sa Diyos. Ah? Tumatawag Tumatawag ka? Hihiling po ako sa Diyos na Anong dapat i-guide mo po ako. gawin? Alam mo, kasama mo yung mga, halimbawa, kasama mga hindi maganda. Ano gagawin mo? Umiwas ako sa mga hindi maganda at pumunta ako sa mabuti. Yung Yun. magandang landas Kasi po. kulang ka umiwas. Dapat umiwas ka bago ka bumawag sa kanya. Lord, sabi mo, Opo. iwas muna ka. Lord, umiwas na ako sa kanya. Lord, ayaw ko. Sa inyo ako maglilingkod. Opo. Tama Sabi po, Lord, Ama. tama yun. Dahil ang lahat, dahil kung doon mismo ka magsasalita sa mga loko, sabi niya, hindi totoo yan. Puso, umiwas ka muna. Sumawag ka. Ikaw lang ang nakakalampat ang Diyos. Amen. Tama po, Amen. ma. Tama po, Ama. Opo. Por eso, ang lahat yan, walang posible, isang posible. Dahil ang Diyos, walang posible sa Kanya kung tayo ay guminig sa Kanyang mga kagustuhan, guminig sa Kanyang sasabihin, nakasulat sa Biblia yan. Dahil tuparin natin ang ating paglilingkod sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Amen. Maka natin sa Jesus. Panangapakan natin ang sarili natin. Kaya ang sarili natin ay siya ang tunay at katibayan at tunay naglilingkod sa Diyos. Amen. Abon po sa mga Hindi lang sa Salamat po. Thank you for watching.